Sakit yung aking ulo mga sis. Bababa yung sugar ko siguro. Kasi kanina kumain ako ng mga... Anong oras ako kumain? Galing kami dun sa sister-in-law ko. Mga 1 o'clock ako kumain. Ngayon is 12 o'clock na. Kaya mababa yung ating sugar. Kailangan kumain. Ako hindi talaga ako mahilig ng gatas. Gatas to, pero nilagyan ko lang ng kunting brown cocoa powder. Para nakakasuka inumin yung plain na white. Tapos yung partner ko is ito. Green. Yung matigas pa na sa akin. Ayoko yung yung ready na kasi pag piniprito mas malambot masyado. Yung matigas pa, ito siya hindi siya malambot masyado. The best partner ito. Yan, para makita. Tapos ngayon, matulog tayo. Katulog ako ng mga mga ilang oras pa yan. Siguro mga 1 oras ako nakatulog. Nagising ako kasi masakit yung ulo ko. Sino nanood sa aking latest video mga sis? May tao talagang mabilis lang ang pera, no? Kung marunong lang ako ng ganun. Piliin ko i-scam yung mga politiko na malita-malita ang pera. Doon ako mang-i-scam. Hindi ako ma-scam ng mahirap. Kasi nakakakonsensya ba? Kumusta kaya yung niloko ko, no? Tapos yung niloko ay inutang pa. Tapos napagalitan pa sa inutangan kasi matagal nakabayad. Imbes na yung pera dahan-dahan sana ibigay sa iyo para pang suporta. Nawala bigla. Subalit sa pangyayari, mahal na mahal nila yung kapatid nila. Pag sa atin pa yun sa Pilipinas, nakarinig ka na ng hindi magandang salita. Ayan, kasi papaloko ka. Ayan, ganito, ganito, ganyan. Dito wala. Tahimik. Sabi lang ng kapatid niya, wala lang tayong magawa, nangyari na yun. Alangan na natin, sabi ng mga kapatid niya, huwag ka mag-stress kasi nga may sakit ka sa puso. Ito kasi si Elias, tahimik lang talaga to.
hindi mo yun siya tatawagan, hindi ka rin yan tatawagan. Pag hindi mo siya kausapin, hindi ka rin yan kausapin. Ganun yun siya. Magpapasko pa naman. Damang-dama mo sana yung Pasko. Na may shopping ka. Mapuno sana yung ref mo, malagyan ng laman. Makahingi sana ng pambili ng mga pagkain. Kaso, ganun nangyari eh. Biglaan. $600,000. Pero, sa nangyaring yun, kay Elias, si Elias is nakatulog pa rin ng mahaba. Hindi yun siya yung nag-i-stress siya kasi nga hindi siya pinapa-stress ng mga kapatid niya. Ganun. Malakas pa rin siyang humilik. Lalong lumalamig ang simoy ng hangin, mga sis. Wala eh. Nangyari talaga. So, di mo talaga inasahan yung mga pangyayari sa ating buhay. Every minute may mangyayari na. Hindi mo inaasahan.
Anyways, lesson learned. Sabi ko sa kanya, lesson learned mo na yan kasi ang bilis mo maniwala sa mga cellphone, yung mga ganyan. Kung ano yung mga patalasta sa cellphone, ano yung patalasta sa TV, naniniwala agad din siya. Bili tayo ng gamot na ganito. Gamot daw sa puso, gamot daw sa diabetes. Dati ganun siya. Anyways, fast is fast. Move on. Diba? Move on sa life tayo sana. Ay, naku. Masakit isipin. Napakalaking pera. Napakalaking halaga. Yung 40K monthly mo sana sa pag-suporta sa pangkain sa'yo. Wala bigla. Ay, alam niyo dito yung ko sa stress, yung pangpatanggal ko ng stress. Mangahoy ako, makalimutan ko yung mga problema sa buhay. Mangahoy ako, tapos makita ko madami akong kinakahoy. Saya ako. Kasi alam niyo, kung kayo sa sitwasyon ko, mahina ang utak niyo, kumbaga. Mahina ang immune system niyo, mahina ang bunganga niyo. Naku, mababaliw kayo sa problema. Kung problema lang pag-uusapan, maraming hindi pwedeng sabihin dito sa social media, mga personal life natin na problem. Ako, iwan ko sa inyo. Kung hindi ka kikilos, mahirap lang yung buhay mo, magpapa-stress ka. Although, andyan yung stress, kaso, hindi mo talaga maitago ang stress sa buhay. Nandiyan na yung puting-puti na yung buhok mo. Halos lahat na buhok, puti na. Hindi pa ako nag-color, mga sis. Kasi kapag nag-color ako, parang sumasakit yung mga ulo ko. Parang mga ba. Kaya minsan ako nag-color pag mayroong okasyon, yung mga ganyan. Sa ganitong sitwasyon, apat yung anak ko. Naisip ko yung anak ko, pang-apat si Ilyas. Sa ganitong sitwasyon, no, since from the start, nag-umpisa kami ni Ilyas na talagang ako yung talaga nagpursige sa buhay sa Pilipinas. Ako yung nagpursige na magtinda, ganyan. For how many years sa Pilipinas ako yung nagpursige. Hanggang sa kayod talaga ng kayod. Umulan man, bumaha man sa Pilipinas, nagtinda ng mga raincoat, payong, butas sa paa.
tuwang-tuwa ako dati pag umuulan sa Pilipinas kasi makakatinda ako ng raincoat, saka payong, saka botas kasi mga mayayamanin na tao ayaw lumusong sa paa kasi takot sa leptospirosis na sa daga na ihi pag bumabaha. Tuwang-tuwa ako kasi makaka-sold out ako ng mga 3-4 na butas. Malaking halaga na yun. Sa butas, makabinta ka ng 250 dati, meron ka ng 100. Sa payong, makabinta ka ng 100, meron ka ng 30 pesos. O diba? Makabinta ka ng payong na 5. Meron ka ng 30 times 5. 150. O diba? Tapos raincoat. Tuwang-tuwa ako talaga basta umulan. Kasi makakabinta ako ng payong tsaka raincoat. Grabe. Tapos yun, kayod ng kayod. How many years? Hanggang ganyan dito sa Pakistan. Yan pa rin ang buhay. Siguro ganito na talaga yung buhay ko. Sabi pa nga ni Elias, dati pa pagdating namin dito sa Pakistan or sa Philippines pa kami dati, may tinawagan siyang friend kasi meron niya siyang friend na anong tawag nitong madasalin na friend. Meron niya siya close friend. Tingnan mo nga yung buhay ko. Bakit ganito? Sabi niya ganun. Kahit anong gawin niya, I never success in life. What I will do in my life, I never success. I don't know why. Sabi niya ganun. Doon sa friend niya. Diba sa tanong na yun, parang anong masasabi niyo doon sa mga sa problema na ganun? Since na maliit ka, hanggang sa may asawa ka. Kasi yung sa 30 years nila ng asawa niya, sa unang asawa niya, pawerdo-werdo lang din yan siya Oo, sinabi niya sa akin, pawerdo-werdo lang yan siya. Punta sa mga kaibigan niya. Minsan mag-drive siya. Minsan siya sa tindahan. Yung hindi talaga steady ba? Yung sa Pilipinas talaga nagka-steady yung buhay namin na ako talaga yung nanginamot or sa tindahan. Maganda sa Pilipinas. Maganda, madali ka makahanap ng pera, magbenta ka ng ganito, ganyan. Makasurvive ka na. Dito kasi sa Pakistan, ang babae dito, sa loob lang ng bahay. Kahit na mayaman ka, bihira lang nalalabas yung babae dito. Naku, kung pwede lang dito. Ginawa ko ng lahat dito dati. Nagbinta ako ng donut, nagbinta ako ng tinapay, kahit anong klaseng tinapay. Hindi ka man magkapira kasi ang bayad sa'yo, thank you man lang. Sayang yung pinuhunan mong gas, mantika, harina, sukal. Gusto ko yung, hindi uso dito yung mga ganyan, yung mga business na ganyan. Hindi uso. Hindi uso dito. Tinapay, hindi uso dito. Sa bukid namin, pag gutom ka, umawa ka ng chapati mo. Kung may bahaw na dyan na chapati, matigas, sausaw mo sa kari, sausaw mo sa mantika. Ganun dito. Hindi uso dito yung merinda. Ako lang dito Pilipino na dati syempre
Marami pa akong income sa vlog, malaki pa. Busog na busog pati yung mga kapitbahay namin. Yung mga bata, busog na busog. Lalo na yung mga mga kapitbahay namin talaga. Meron talagang kaming na as in walang wala, ganyan. Ang daming anak. Tapos dati, pag pupunta ako sa bayan, pag uwi ko, may pasalubong sila. Aabangan nila yung sasakyan namin kasi may pasalubong sila ng mga merinda galing sa akin. Nung tuwa yung mga angels, yung mga maliliit na bata. Ganun yan sila. Tapos aabangan nila ako. Papunta pa lang, lalabas na yun sila sa bahay nila. Sasabihin nila, hello! Ganyan lang sila, hello, kasi alam nila, hindi ako makaintindi. Tapos pag uwi nila na, papunta na yung sasakyan, parating na. May busis na ng sasakyan, nagsilabasa na yan sila lahat. Kaya, wala nun, nung may pera talaga ako, pag uwi ko, may pasalubong talaga yung mga batang to. Pero ngayon, wala na. Pag dumadaan kami, wala nang lumalabas sa mga bata. Nakasarado na yung door nila. Pag uwi namin, wala nang lumalabas na mga bata. Kasi alam nila wala nang pasalubong. Sana bata pa lang maintindihan na ang sa buhay, ang sitwasyon sa buhay na hindi laging meron, hindi palaging meron. Hindi rin palaging wala ka. Minsan nasa taas ka, minsan nasa baba ka. Ganun ang buhay. Gulong ng palad, umiikot yan siya. Well, sa akin siguro, accept ko na sa buhay ko, siguro ganito ng buhay na binigay sa akin kasi I've been done siguro na matawag natin natapos ko na yung buhay na sagana. Well, I help my family, especially my mother, na nakatira kami sa mga kapitbahay dati. Nakikitira kami since birth talaga, ganun yung buhay namin. Wala kaming sariling bahay. Kahit saan-saan lang kami nakatira, walang permanent address. Maaga kaming walang ama. So, tulungan ko naman yung nanay ko. Nabilihan ko ng house and lot, kumbaga. At saka ako rin, mayroon na rin akong house and lot sa Pinas. So, dito ngayon sa Pakistan, siguro hanggang doon lang siguro ang ng itaas binigay sa akin. Nakatulong naman ako sa needy family, sa mga hirap sa buhay dito. Dami ko natulungan dati, grabe. Sasagana pa yung YouTube nag-start kasi ako sa kasagsagan ng COVID. Yung walang makakalabas ng tao. Yun dati, doon ako nag-umpisa. At saka, kaunti pa lang yung mga vlogger dati. Siguro tama, sinabi ni Panginoon na hanggang dyan ka lang, Rosana, tapos na yung mission mo sa buhay. Natulungan mo na yung mama mo, may permanent address na kayo. At saka ngayon may kinakain na sila. Thanks God, kasi yun, hindi man sagana, at least meron, 'di ba? Yung masasabi mong sayo talaga. Ay, Ginoo, ay. Pagsubok lang sa buhay to. Siguro sabi ng itaas, subukan pa kita, Rosana, hanggat kailan mo kaya. Ititesting pa kita kung gaano ka-strong. Gaano mo kakayanin ang hamon ko sa iyo sa buhay. Huwag naman, nakakaiyak naman yung mga ganyan. Oo, ready naman ako sa hamon ng buhay.
lumaki akong parang lalaki. Kahit dito sa Pakistan, para akong lalaki. Maliit pa ako, naalala ko. Kasi 6 years old ako, wala kaming papa na. Ako ang kasama ng mama ko. Harvest ng mais, yung harvest ka na sa bukid na mais. Tapos ang layo-layo ipahakot sa'yo doon, tulad ng ilang bayan, tatawid ka pa ng ilog, tapos isang sako yung gusto ko buot, punong-puno talaga yung sako na papasanin ko. Para hindi ako madaming balik-balik dati. Kami ng nanay ko. Ako kasama niya, ako ang right hand niya. Ginigising niya yan ako pag kahit may pasok, paabsinin ako ng nanay ko. Halika na, tayo kasi may doon, may sanggi doon, may harbisan doon ng mais, palay. Magdala ka ng mga sako, ganito, ganyan. Pag uwi namin, may bahin na kami. Ang bahin namin, minsan 2 sako, 1 sako. Tapos, pag mo yun, pag lubuon mo ang mais, diba ang 1 sako minsan nagiging 1/4 na lang or kalahati kapag dry na. Pagaling na, kahit yellow corn, masayang na kami, may sarili kaming bigas. Kahit bulad lang, makabili kami dati ng bulad, masaya na kami. Kasi always bagoong lang kami. Makaprito kami ng bulad dati, feeling namin, baon namin sa eskwelahan, pag prito, karni na yun sa amin. Nakakain na namin yung ulo ng bulad. Pag sinugba, ang ulo, iniiwan. Pag sinugba, hindi piniprito. Pag sinugba lang sa apoy, naiwan yung ulo. Pag naubos na yung mga bulad, doon ka na naman sa ulo, kutkutin mo yun ang ulam mo. Dati, ay buhay. Parang sabi ko, Lord, ganito na ba talagang buhay? Wala na ba itong pagbabago talaga? Sabi ko, ganito na siguro. Kasi nakatikim na ako ng buhay na meron dati. Na which is, hindi naman ako naging sakim. Kaya dati may pera ako. Nawili ako dito sa pagtulong sa sa mga needy family dito sa Pakistan. Ganun siguro ang buhay. Life is full of struggle. Diba? Life is full of happiness. Kahit may problema, panatilihin mong maging masaya. Alangan naman, mo ka dyan sa tabi, pakita mo sa mga anak mo, walang mangyayari. Matay ka. Tulad ngayon, diba? Life is, what you can say, after nangyari sa ganito, naloko ng 600,000, life must go on. Life will move on. Ano daw yung English? Basta yun yung nasa utak ko. Kung ano yung sa utak ko, yun yung At least wala naman kami nargabyadong tao. Wala talaga. Yun siguro guys. See you in the another chapter of my life pala. As a second wife here in Pakistan. Laban. Sinasabi ko sa buhay ko,
makakaano ko siguro ako sa buhay kapag mag-asawa na lahat yung mga anak ko. Makita ko na stable na ang buhay nila. Tapos, ganun pa rin, no? Mag-asawa yung mga anak mo. Ikaw pa rin mag-alaga ng mga apo mo. Ganun ang buhay. Walang katapusan. Umiikot lang talaga. The cycle of life. Uy, anong oras na? Matulog na tayo mga sis. Thank you for watching. Yun lang. Life must go on. Life must move on. Magpakalakas, magpakatatag. Sabi ko lang kung ikaw ang tao, mahina ang ano mo. Kalooban mo, mababaliw ka dito matagal na. Kaya yun siguro dito na ano. Maraming Pilipina dito na ano OFW lang sila. Pero namamatay sila. Sa stress. Ganito, ganyan. Pero, laban. Ako, ano meron dyan? Haba-hab. Naku, day. Ang kabuhi dito, day. Pag umakyat sa utak, day. Nababaliw ka, day. Nakakabaliw. Kaya, hab-hab sana. Kung ano meron dyan. Bitaw mga sis. Salamat sa inyo. Sa inyong suporta. Sa nanonood ngayon. Sa nakikinig sa akin. Siguro kung ganito man ang sitwasyon ko sa buhay, thankful pa rin ako. Kasi I'm still alive. My family is okay. My kids is okay. Salamat pa rin tayo sa itaas. God is big. God bless everybody. The word of the day is God is big. God will not put you down always. Wag na, ang dami ko iniisip. Wag na, nakakabaliw. Try nating pumikit man lang. Matulog kasi Sunday bukas walang pasok. Ay, nako. Yung mga sis, makalapit na ako makalpo. One day, a day in my life, nakaasawa o foreigner. Kala mo, yumaman, nagabaan pala. Kasi ambisyusa. Nangarap lang naman ako, diba? Hoy! Ang taas na ng video. Salamat sa inyong lahat sa mga sumuporta. Salamat sa nagbibigay ng pagkain sa amin. Thank you, Lord. Thank you sa inyong lahat. God bless. Sana sa inyong pagsuporta, God will make multiple blessings in your family. I-send sa inyo ng multiple times. O diba kayo na mag-isip ko anong English nun. Bye! Thank you for watching and God bless everybody. Love you all.